Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin na nakikinig o nakatune in po dito sa early morning devotion ng St. Paul United Methodist Church. Bago tayo magsimula, samahan niyo ako sa isang panalangin. O aming Ama na sa langit, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, Lord. Salamat po sa panibagong umaga nito, panibagong buhay na pinagkalap niyo sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo nga po kaming samahan, Lord, lalo na sa mga oras nito na aming pagninilay-nilayan po ang inyong mga salita o aming Ama. Nawa po, Lord, ay patuloy po ito may isa pamuhay namin at maging gabay sa aming pamumuhay sa araw-araw, Lord God. Ito nga po, Lord, aming panalangin hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun nga po, Lord. Ulit, mga kapatid, sa St. Paul United Methodist Church, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon at muli ay magkakasama tayo ngayon, no? So, sobrang mainit ang panahon ngayon, di ba? No? Ramdaman natin kumbaga yung summer. Pero yun nga, sa patuloy na biyaya ng Panginoon ay magkakasama pa din tayo. Kaya sa umagang ito, ang pagbabasihan ng ating pag-uusapan ay mula sa aklat ng Ezekiel, chapter 37, verses 1 to 14. Pero ang ating, kumbaga, ang pinakakukuhaan ng core message natin sa umagang ito ay babasahin ko lamang mula sa chapters 1 to 3. So, samahan niyo ako magbasa mula sa New International Version. So, ang title, kumbaga, ng ating lesson for today ay The Valley of Dry Bones. So, 37, so 1. The hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. 2. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones in the floor of the valley, bones that were dry. 3. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Alam naman natin, 'di ba, na resurrection is a powerful word, 'di ba? So, ang alam natin na resurrection talaga is ito yung from life to death, 'di ba? Ito yung naiintindihan natin, kumbaga, ito yung alam natin, kumbaga, naiintindihan natin. Pero yung parang from death to life, 'di ba, no, is parang impossible ito talaga until yun nga you meet the resurrection. So, one of the most powerful illustrations of the resurrection sa Old Testament ay tungkol nga ito sa itong chapter ni Ezekiel, sa Book of Ezekiel, chapter 37, no, yung buong halos yun ay naglalarawan, kumbaga, ng isang klase ng resurrection. So, Ezekiel that time was priest siya, the prophet to the Jewish exiles in Babylon. So, hinimok niya sila na, kumbaga, managot, harapin nila ang kanilang mga kasalanan at itigil na ang paghihimagsik laban sa Diyos at huwag tumigil sa paniniwalang balang araw ay babalikin sila sa lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos. So, ibig sabihin, para makakauwi sila, so muli sila magiging isang bansa sa halip na dalawa, di ba? They will be together again. Wala nang conflict, kumbaga. So, ang buod ng Ezekiel, no, binasa natin is, di ba, dinala ng Diyos ang propetang Ezekiel sa isang lambak na puno ng mga tuyong buto na kumakatawan ito sa isang animo ay wala ng pag-asa na Israel. And Ezekiel prophesies as commanded. So, pagdugtong ng mga buto, di ba, nagkatawang tao mga ito at nakatanggap ng hininga. So, this vision, it symbolizes, kumbaga, God's power to restore the nation. So, it's bring them back from exile and breathe new life into them. So, ito yung kapangyarihan ng Diyos na ibalik yung bansa, ibalik sila at bigyan sila ng bagong buhay. Diba? So, para sa atin, diba, yun yung kahit anong kalugmukan natin sa ating mga kinakaharap ngayon sa buhay, sa kung ano mga problema ang individually kinakaharap natin, tanging Panginoon ang ating pag-asa. So, pinaka-key details, kumbaga, pinaka-importanting note, core message, kumbaga, sa binasa nga natin is yung vision, diba? Ang vision doon, Ezekiel is brought by the Spirit into a valley filled with many very, very dry bones, representing the hopeless and dead state of the house of Israel. So, ang vision ni Ezekiel is a powerful picture of people dead in trespasses and sin. So, ito yung mga
makasalanan, kumbaga, mga tao na hindi namuhay ng ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. So, ang dead bones doon, ang nire-represent doon is absolute hopelessness. Kumbaga, wala nang kapag-asa, di ba? Kasi, in-excel na nga sila, parang tinapon na, scattered na sila. Kumbaga doon, they will all dead and cut off, kumbaga. So, parang, ito yung wala na talagang patutunguhan, ika nga, kumbaga. Yung mga buhay nila, wala nang patutunguhan. So, and next, the command to prophecy, diba? So, God asks if the bones can live and instructs Ezekiel to prophesy to them, and promising to cover them with new flesh and skin, and put breath in them. So, anong sagot ni Ezekiel, diba, nung tinanong, sabi, diba, doon ni God is parang, ang sabi niya, tanong niya kay Ezekiel, Son of man, can these bones live? Diba? So, anong sagot ni Ezekiel doon? Sabi niya, Sovereign Lord, you alone know. Grabing trust din, kumbaga, ang binigay ni Ezekiel sa sagot niyang ito. Trust in the Lord. So, ang transformation doon, as Ezekiel prophesies, diba, the bones nagkadugtong-dugtong come together, followed by the appearance of a new flesh and skin, diba? Ibig sabihin nito, let's all answer to the call of the Lord. Let's all repent. Mamuhay tayo ng ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Huwag tayong mamalagi sa kung anumang kadiliman meron tayo ngayon. The breath of life, diba? Ezekiel din prophesies, diba, to the wind, sabi niya, and the breath enters into the body, causing them to come to life and stand as a vast army. Mga kapatid, ibig sabihin na now that we are newborn, diba? We have a new life. We are given a new life. Let's all live a life that is pleasing to God. Huwag na tayong bumalik sa kung anumang dati na klase ng pamumuhay, masamang pamumuhay na meron tayo. The meaning, the vision signifies that God will open the graves of His people, bring them back to the land of Israel, and put His Spirit in them, promising national restoration. Diba? God, ang ating mapagpatawad ng Panginoon, full of love and full of grace, will open new chance, kumbaga, para sa atin. Jesus came to undo the works of the devil. So tayo, kumbaga, ang ating magiging ang tawag ng magiging part natin, kumbaga, is mamuhay tayo, patuloy tayong mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon. So, huwag tayong manatili as mga dead bones. Absolute hopelessness na yun, kumbaga, pinaka-low, na yun, kumbaga, sa klase, sa buhay ng tao. Yung tipong wala ka ng kakapitan, wala ka ng pupuntahan. So, lagi natin iisipin, mga kapatid, diba, no, sa anumang mga pagsubok na meron tayo sa ngayon, pansarili man natin itong pampamilya, lagi sa bansa at sa buong mundo, dahil sa panahon ito, diba, Jesus, isipin natin, Jesus is the resurrection and the life. So, He gives us spiritual life. So, gamitin natin ito para patuloy tayong makainganyo, tawag ng ating mga kapatid na mamuhay tayo ng may pag-ibig, hindi lamang sa ating kapwa, sa ating pamilya, kundi sa ating kapwa, maging sa mga hindi natin kakilala. Let's all ask God to breathe new life into us. Diba? Magkaroon tayo ng panibagong buhay, ng panibagong direksyon, so that we might live passionately for Him. Ang ating araw ay bilang, alam ng Panginoon kung hanggang kailan lang tayo dito. Sulitin natin, mga kapatid. Mabuhay tayo na may mamuhay tayo ng may pagsunod sa Kanya, mamuhay tayo ng may pag-worship, pag-praise sa ating Panginoon, at patuloy natin siyang isama sa ating pang-araw-araw na buhay. So, nawa aking mga kapatid ay nakarating sa inyo ang ating mensahe sa araw na ito. So, muli, isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin at tayo ay manalangin.
Lord God, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa panibagong pag-asa na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat for breathing new life into our lives, for giving us second chances, and to live passionately, Lord God, sa patuloy na pag-pray sa inyo, aming Ama. Patuloy kami mabuhay na panibagong mga Kristiyano. May panibagong katawan, may panibagong perspective o aming Ama kung paano mabuhay sa mundong ito, Lord God. Lord, alam namin ang lahat ng aming buhay ay naayon lamang sa inyong plano sa bawat isa sa amin. Kaya aming Ama, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na mamuhay, Lord God, ng ayon po, Lord, sa inyong magandang plano para sa amin. Nawa ay protektahan niyo kami sa anumang mga masasamang elemento, masasamang negative, kumbaga, Lord God, na mga spirit na nasa paligid namin ng aming Ama upang kami ay hilahin patungo sa isang daan na hindi naayon sa inyong plano sa bawat isa, Lord God. Lord, patuloy niyo nga po kami samahan sa araw-araw. Patuloy niyo palakasin ang aming pangatawan ng aming Ama. Patuloy namin hilingin at panalangin sa inyo lahat ng mga may sakit, Lord God. At higit sa lahat, patuloy namin panalangin sa inyo, aming Ama, ang patuloy na kaguluhan na nangyayari ngayon. Nawa po, Lord, ay matigil na ito at wala ng mga inosenteng mga buhay na patuloy na magbuwis ng kanilang buhay, o aming Ama. Naway patuloy po kami, Lord, na magtiwala sa inyo. Patuloy po kami mabuhay ng ayon sa inyong plano, sa inyong kagustuhan, sa inyong patuloy na makapagbigay ng papuri sa inyo, aming Ama. Samahan niyo nga po kami, Lord, sa araw-araw at patuloy po namin tinataas ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. At muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa mga biyaya na pinagkakaroon niyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Ito nga po aming Ama, aming panalangin hiling sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin. God bless us all.